Tumugal si Pangulong Duterte sa martial law hindi lang dahil sa gulo sa Marawi kundi pati na rin sa mga pag-atake ng mga terorista sa iba pang bahagi ng Mindanao sa mga nakalipas na taon. Narito po ang report. Ito ang Proclamation number 216 na nagdedeklara ng martial law at nagsususpindi ng privilege of writ of habeas corpus sa buong Mindanao. Ang privilege of the writ of habeas corpus ay nagsisilbing proteksyon ng mga mamamayan laban sa warrantless arrest. Git ng Pangulo sa ilalim ng saligang batas, tungkulin niyang tiyakin ang kaligtasan ng bawat Pilipino. Napagpasyahan daw niyang sumugal sa batas militar dahil sa mga pag-atake ng mga teroristang grupo sa iba't ibang lugar sa Mindanao nitong mga nakaraang taon. Government must put an end to this. I cannot gamble with ISIS because they are everywhere. Sinabi ko na sa inyo, do not force my hand. But we are not new in what is the nature of martial law in the Philippines. Kalagitnaan ng official visit ni Pangulong Duterte sa Russia nitong Martes nang i-anunsyo ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella ang pagdedeklara ng Pangulo ng martial law sa Mindanao. The President has called me and asked me to announce that as of 10 p.m. Manila time, he has already declared martial law for the entire island of Mindanao. This is possible on the grounds of existence of rebellion because of what is happening in Mindanao, based on Article 7, Section 18 of the Constitution. 60 na pong araw tatagal ang martial law. Ang kauna-unahang idineklara ni Pangulong Duterte sa kanyang termino. Ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, kinailangang buong Mindanao ang isailalim sa martial law dahil hindi lamang daw Marawi ang may problema sa seguridad. Because there are also problems in Zamboanga, Sulu, and Tawi-Tawi, and also in Central Mindanao, in the BI area. And we also have some problems in the Region 11, yung mga pamumotong ng mga NPA. So sabi nga ni Presidente, he has been telling this before, that if I declare martial law, tatapusin ko lahat ang problema. So kaya nga, Mindanao na. Dahil sa gulo sa Marawi City, hindi na tinapos ng Pangulo official visit sa Russia. Ipinagpaliban ng pulong sana kay Russian Prime Minister Dmitry Medvedev. Ang pulong naman kay Russian President Vladimir Putin na ngayong araw dapat nakaschedule, ginawa na bago umalis ang Pangulo sa Russia. I'm sad, but what makes me happy is that I was able to have a last minute, hindi last minute, but it was almost an hour, a last minute meeting with President Putin, and I was able to communicate all the things that I wanted to tell him. Pagtitiyak ng Pangulo, walang dapat ikatakot ang mga Pilipino. Handa rin daw siyang palawigin ang martial law kung kinakailangan para sa kaligtasan ng publiko. How long? Well, how it would take a year to do it, and we'll do it. If it's over within a month, I'd be happy. Pero ang martial law is martial law, ha? So kayong mga kababayan ko, you have experienced martial law, it would not be any different from what the President Marcos did. I'd be harsh. I was asked one time, I think it was during the campaign doon sa Lasal, I was asked how I would deal with terrorism, and I said I would be harsh. Pagbalik sa bansa, inihayag ng Pangulo na pinag-aaralan din daw niya ang pagsuspindi ng privilege of writ of habeas corpus sa Visayas para raw pigilan ang pagkalat ng karahasan at terorismo sa rehiyon na napakalapit lang daw sa Mindanao. At kung aabot ang IC sa Luzon, posible anyang ideklara ang martial law sa buong bansa. If I think that the ISIS has already taken foothold also in Luzon, and terrorism is not really far behind, I might declare martial law throughout the country to protect the people. Sa ilalim ng 1987 Constitution, maaaring magdeklara ang Pangulo ng martial law kung may invasion o rebellion.
At kung kailangan para sa kaligtasan ng publiko, ang deklarasyon hindi dapat tumagal ng higit sa 60 araw. Sa loob ng 48 oras mula sa proklamasyon ng martial law o suspensyon ng privilege of writ of habeas corpus, kailangang magsumite ang Pangulo ng report sa Kongreso. Kagabi, naitransmit na sa Senado at Kamara ang Proclamation 216. Maari namang i-revoke ng Kongreso ang deklarasyon kung tututulan ito ng mayorya ng mga miyembro nito. Maari ring palawigin ng Kongreso ang deklarasyon kung kinakailangan para sa kaligtasan ng publiko. Sa ilalim din ng saligang batas, pwedeng questionin ng sino mang mamamayan sa Korte Suprema ang pagdedeklara ng martial law at ang pagpapalawig nito. Malinaw rin sa saligang batas na hindi ibig sabihin ng martial law ay suspendido na rin ang operasyon ng konstitusyon. Hindi rin otomatikong suspendido ang privilege of writ of habeas corpus kapag nagdeklara ng martial law. Ang pagsususpindi raw ng privilege of the writ of habeas corpus ay para lang sa mga taong kinasuhan ng rebelyon at mga kasong may kinalaman sa invasion. Lala Roque, GMA News.